Nakwento ko na ba sa'yo, boss Nick, yung nangyari sa asawa ko doon sa bahay? Yung sa mga aswang? Ay, hindi. Matagal na yun. O yung pagkatapos pa lang ng pandemic. Okay. Basta parang ganung panahon. Umuwi sila ng Pilipinas, hindi ako kasama. Okay. Tapos nun, yung asawa ko buntis. Siguro mga ano na siya nun, 6 months, 7 months. Okay. Nasabi ko sa kanya nun, nung bago siya umuwi ng Pilipinas nun, huwag kang magwawala ng kalamansi at ng asin sa bulsa mo o sa bag mo. Di sabi, ano na naman yan? Ako, di umuwi na siya ngayon ng Pilipinas, no? Oh. First day niya doon sa bahay namin. Siyempre, bagong uwi ng Pilipinas, gustong-gusto niya yung mga street foods, yung mga Okay. kinalakihan ba niya. Yes. So pumunta sila doon sa may kanto ng subdivision, namili sila doon ng fishball. Nagtutusok-tusok siyang gano'n. Napansin niya yung tindera, yung kasama nung tindera, I mean, ang lagkit doon ng tingin sa kanya, pailalim. O tapos nakaganon daw sa kanya. Di isa naman, parang natarayan siya. Di tusok-tusok siyang gano'n. Sasabi niya doon sa pinsan ko, ate tara na. Parang parang galit si ate, parang gano'n. Umuwi na sila. Nung bago siya matulog, tumawag siya sa akin. Sabi niya, nakwento nga niya yun. Ako naman, kinutuban na ako, sabi ko, may dala ka bang kalamansi nung nagpunta ka doon? Sabi niya, wala. Ba't ako magdadala ng kalamansi? Ganyan. Sabi ko, di ba lang. Nag-good night na. Kasi may pasok pa ako kinabukas. Matutulog na ako. Matutulog na rin siya. Tapos, siguro mga after 1 hour, tumawag sa akin ulit. Okay. Sabi niya, babe, bakit? May naririnig daw siya sa labas na parang parang baboy. Oo. Paano magkakababoy dyan sa subdivision yan? Sabi ko, kung manok, may intindihan ko pa. Kasi may manukat nga doon sa likod eh. Yes, oo. Sabi ko sa kanya, walang baboy dyan. Sabi ko, baka lang yan, baka guni-guni mo lang. Sabi, hindi. Sabi niya, meron talagang umiikot na baboy. Di sabi ko, kinutuban na nga ako na. Sabi ko, baka yun nga yun yung nakita niya na siguro yung buntis siya. Kasi, ang bango kasi ng misis ko noon. Yung parang, syempre, na siya noon 7 months na siya. So, parang yan na yung sobrang bango ng ng mga buntis niya, di ba? After noon, sabi ko, matulog ka na. Mag-pray ka, sabi ko. Okay. Nag-pray naman siya. Tapos, siguro ko mga after ilang minuto lang tumawag ulit. Sabi niya, babe, may may ibon na. Sabi ko. Sabi niya, babe, may ibon na, umiikot. Sabi niya, natatakot na siya. Tapos maya may narinig na yung aso na. Tapos sabi ko, patay tayo dyan. Sabi ko, pinagkukulupon-punan nga. Di tinawagan ko si daddy. Sabi ko, di, naaswang si di sabi ni daddy, kasi naka-group call na kami. Sabi niya, masakit ba yung tiyan mo, naninigas? Sabi niya, medyo kumikirot na. Di sabi ni daddy, sige, upo ka lang dyan. Tapos maya hindi nag-uusal si daddy, ganyan. Tapos may mga pinapunta siyang gabay. Tapos nakita ko nun sa video call, naka-video call kasi kami nila daddy nun. Nakita ko, nagbato siya ng isang sibat. Okay. Pagbato niya ng isang sibat, may narinig daw yung asawa ko. Pagbato niya, may narinig daw yung asawa ko, yung parang lalaking tinamaan ng baril na naghihingalo. Okay. Ang lakas daw. Sa labas? Sa labas ng bahay. Gumaganon daw. Tapos nagbato ulit si daddy. Pagbato niya, meron na naman, 2 na daw. Yung parang naghihingalo doon sa labas. Di sabi ni inaabot. Sabi niya gano'n. Tapos, yun na. Pagkatapos na nawala bigla yung tunog. Hindi nakatulog na, pero nakatulog kami noon mga alas 3, alas 4 na yata ng madaling araw. Wala na siyang ginawa na ibang protection pa ba pagkatapos nung nasibat? Hindi siya naglagay ng bawang or nag-spray o naglagay ng kalamansi? Walang ganun? Hindi. Yung kalamansi, naniwala na siya sa akin bigla. Okay. Sabi ko, pumunta ka doon sa baba, kumuha ka ng bigas, asin, bigas at saka kalamansi. Okay. Tapos lagay mo doon sa may bintana. Oo. Tapos sabi ni daddy, huwag kang mag-alala kasi lalagyan doon niya ng puder yung bahay. Ganun. Tapos noon, nagkita na sila noon kinabukasan yata doon sa malapit na Jollibee doon sa amin. Doon sila nagkita, binigyan siya ni daddy ng proteksyon. Sabi niya, wag na wag mo itong uhubbarin. Oo. Yung binigay sa kanya, mutya ng kalamansi. May ganun? Okay.